Sister Mariki. Sister! Oh, it's Chiwai. What's wrong? Sister, tulungan yung anak ko. Kamusta na siya, sister? She's okay. She's stable now. Ano po ba nangyari? Well, Rochelle is not a normal child. Dahil sa disorder niya, humina ang kanyang immune system. Kaya madali siyang dapuan ng sakit. Aside from the fact that she lacks the proper nutrients. I hope you do understand. Huwag kang magalit sa akin. I just want to help you. At kung gusto ko mabigyan ng chance si Rochelle na mamuhay ng maayos para sa nalalabi niyang buhay, think about it. It's for the good of your child. Napagtanto ni Rosana na mas makabubuti para kay Rochelle ang malagay sa tamang pangangalaga ng mga taong may kaalaman sa progeria. Bagamat napakasakit, tinanggap niya ang alok ni Sister Mariki, alang-alang sa buhay ng kanyang anak. Nay, saan po tayo pupunta? Ba't hindi po natin kasama sina RJ at Angeline? Mamamasya lang tayo. Eh, Nay, ba't niyo po dala yung mga gamit ko? Nay, di ba po papunta ito kina sister? Oo. Magpapasalamat lang tayo sa mga tulong na ginawa niya sa atin. Halika na. Magandang araw po. Hello, Rochelle. How are you? I'm fine, thank you, sister. Please have a seat. Sister, ito na po yung gamit niya. Oh, pakikuha lang, sister. Nay, bakit niyo po imigay sa kanya yung mga gamit ko? Anak, dito ka muna kala sister. Dito ka muna titira. Kasi dito marami kang matututunan. Matututo ka ng math, ng English, tapos yung iba mo pang gusto matutunan. Nay, di ba po pangako niyo po sa akin? Hindi po tayo magkakaiwalay. Lagi po tayo magkakasama nila RJ at Angeline. Di ba po? Anak, huwag ka mag-alala. Dadalawin ka namin lagi ng mga kapatid mo. Sige na. Si sister na ang bahala sa'yo, ha? Sister. Nay, hindi po. Hindi po magkakawala po sa akin. Hindi po tayo magkakaiwalay. Nay. Wala po ba akong mahal, Nay? Wala, mahal ko po kayo, Nay. Hi, Rochelle. Ito pala ang sabi nila na may kapareho daw ako dito. Ako nga pala si Alan. Ako si Rochelle. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao dito. Maski wala silang mga paa. Sige na, pasok na tayo.
Ilan Apat lahat? po. 4. Si Rochelle lang ang may sakit na ganito. Opo. Panganay si Rochelle, di ba? Panganay. So ate ka pala ng mga kapatid mo. Opo. Sinong paborito mo sa mga kapatid mo? Pinapabibig po namin. Inaalagaan mo ba siya? Opo. Ano, papano? Napatulog ko lang po. Pinapatulog mo? Anong mga gawain ang alam niya? Minsan po sabi niya, Mama, pwede ba ako magugas ng plato? Sabi ko, kung kaya mo ba Oh, di magugas ka. love mo si Angeline? Opo. Aha. Naglalaro ba kayo? Opo. Paano mo tinanggap ang kataang kalagayan ni Rochelle? Pinapasa Diyos ko na lang po ang lahat Pero alam mo na pinaliwanag sa'yo ng doktor kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Opo. Ano daw? Hanggang 14 years na lang ang itatagal niya. Ilang taon na siya ngayon? Magti-10 na siya ngayong May. Alam ba niya yung katayuan niya? Alam po niya Alam niya. Sino nagsabi sa kanya? Aywan ko po kung sino nag-aano sa kanya. Basta sabi niya, minsan po kasi nagsasalita siya. Mama, paano ka na pag wala na ako? Gusto mo ba mag-aral, Rochelle? Opo. Marunong siyang sumayaw, kumanta. Marunong kang sumulat? Opo. Ba, marunong kang sumulat ng pangalan mo? Siya nga. Parang gusto ko siyang pasulatin. Anong gusto mong maging paglaki mo? Doktor. Gusto mo maging doktor? Tignan ko nga kung talagang marunong magsulat. Alika nga dito. Alika nga. Yan. Sulat mo pangalan mo, ha? O lapis. Okay. Kaya mo Kaliwete. Kaliwete! O sulat nga. Sige nga. Sulat ng pangalan mo. Oh, ang galing! Ana Rochelle O. Pondare. May puso pa sa dulo. Love, ibig sabihin. Bibet, paano mo hinahanda ang sarili mo kung kukunin na siya sa'yo ng Panginoon? Napakahirap pong isipin. Iniiwasan. Iniiwasan ko pong isipin na mangyayari yun. Pero siya sa tingin mo, tanggap niya ba? Sa kanya po tanggap niya kasi pagka tinutukso siya ng mga sabi niya, Mama, bakit ako naging ganito? Sabi ko, hindi ko nga anak alam kung ba't ka nagkaganyan. Mabait ka ba? Mabait kang anak? Opo. Masunurin ka? Opo. Oh, hindi ka pasaway? Minsan lang. Minsan lang. Ay, namin niya. Nagdarasal ka ba, Rochelle? Ano sinasabi mo kay God? May sana bigyan kami ng Masayang pamilya? Hinihiling mo ba na pagalingin ka ni God? Opo. Anong maipapayo mo sa mga magulang na katulad mo na merong mga ganitong klaseng napakalaking suliranin sa anak? Para sa akin po talagang mas maganda na lang pong wag ko na lang isipin dahil talagang mabigat Kaya sana doon sa mga magulang na merong kapansanan din na ganito ang kanilang anak. Tanggapin na lang nila yung kalagayan at wag masyadong isipin yung mangyayari sa kanila. Ang asawa mo, Ako na po ang kusang lumayo sa kanila. ikaw na ang kusang lumayo dahil, pwede bang malaman? Mahirap ang ipaliwanag Pero hindi ba lalong mas mahirap yung dalhin itong problemang ito na wala ang ama niya? Ay mas gusto ko pa kami na lang ang mamuhay kaysa kasama yung ama na baka pagdating ng medyo magkaedad-edad pa yun lalo la ang mapasama ang ng bata. Iniiwas mo na yung mga bata sa ama nila. Paano kayo namumuhay ngayon, Bibet? Nagtatanim po ako doon sa lupain po ng tita ko. Rochelle, maraming salamat At pumayag ka na gamitin namin ang kwento ng buhay mo para mapanood ng mga bata at maging katulad mo na mabait na anak.